pansamantala tayo po magsiupo, masigla po natin ang wiki. Come on everybody! Kaya po natin malakas sa palakpak. Come on everybody, let's just praise the Lord. Jesus is coming to once again, come on everybody. Come on everybody, let's just praise the Lord. Jesus is coming to
natin damhin ang presensya ng Diyos sa ating kalagit na above all powers, habang hinihilig ang awitin ito. Purihin natin siya na daw sa ating puso. Above all powers, above all above all nature and all created, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began.
Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Appreciation ng ating Panginoon. Muli tayo po'y dadako sa ating pong mga panalangin. Pati natin itaas sa ating mga labansa. Maging ang buong daigdig, amen. Hingin natin ang pabor ng Panginoon, habag ng Diyos. Hallelujah. Kaawaan yung ating mga kababayan. Maging lahat ng mga biktima ng virus na ito. Hingin natin sa Panginoon ang kapatawaran sa lahat nating mga kasalanan. Hallelujah. Tulungan ng lahat ng mga bansa, lalong-lalo ng ating bansang Pilipinas. Hallelujah, na itigil na po, amen, na alisin na po ang pandemic na ito, ang virus na ito. Hallelujah, at tulungan tayo ngayon pong umaga na ating pong malasap ang mensahe ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang tulong. Hingin natin ang Santong Espiritu ang siyang kumilos sa ating pong kalagitnaan. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po na may pangaral ngayon, sa likod ng pulpito, sa live streaming, amen, pagpalive din ang lahat ng mga tagapakinig at nanonood ngayon pong umaga. Samahan tayo ng ating Panginoon. Patuloy natin isama sa prayer yung ating mga church leaders, Pastor Raymond Mitchell, Pastor Greg Mitchell, Pastor Glenn Clark, Pastor Boyet Isipkida, sa ating Mother Church sa Mandaluyong. Ang pag-iingat ng Diyos sa kanila at ang karunungan ay pati pagkaloob sa kanila maging sa ating mahal na Pangulo, Roa Duterte, kalusugan at karunungan ay pagkaloob din sa kanya ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga nangangaral sa likod ng pulpito ngayon pong umaga, itaas natin sila sa Panginoon, amen, sa Batak, hallelujah, sa Yukla, sa Kesvira, sa Sitio, Taiwan, hallelujah. At sa lahat po ng panig ng mundo na may pangaral ngayon. Panalangin natin maging daluyan ito ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Tapos natin sa Panginoon mga may sakit, may karamdaman. Brother Joby Ramos, Sir Jim Manalo, Sister April, Himal Nasawa, ganun din po Pastor Rolly Gacote, Pastor Tony Tillo, Pastor Edward. Amen. Kailangan nila yung tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. Pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Joe sa ating opening prayer. Pero bago yan, tayo muna manalangin sa Panginoon. Muli, luwalhati natin ating Diyos sa buhay. Tasadan ang mga feelings sa Panginoon. Oh, we worship you, God. We magnify your name. We glorify your name, O God. Purihin at sambahin. Hallelujah. Pasalamatan. Help us, Lord. Help us, Lord, this morning. Holy Spirit, come. Holy Spirit, help us, guide us, anoint us, O God. Oh, touch people this morning, Lord. Kapilang Diyos, sa mabanal minsan pa kami pilumalapit sa inyo pong banal na trono, Panginoon. Kami umaasa sa inyo pong dakilang gagawin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong paglilinis sa bawat sito sa amin. Salamat sa inyo pong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At amin na pong inaangkin ang pagtatagumpay mula sa inyo, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy po namin inaasahan ang inyo pong pagkilos sa umagang ito mula sa inyo pong lingkod, Panginoon, kay Pastor Boyet Isipida hanggang sa kasulok-sulukan ng bansang Pilipinas na ito, Panginoon. God, patuloy nga kayong kumilos, magpala sa inyo pong mga salita, Panginoon. Kami po'y mapalakas, Panginoon. God, kami po'y makalampas sa pandemic na ito, Panginoon, na bumabalot sa mundo ito. God, minsan papatuloy nyo kami bigyan ng pag-asa, Panginoon. Bigyan nyo kami ng kagalingan sa sakit na ito, Panginoon. Minsan kasi hindi po namin lahat binabalik ang kapulihan, kapasalamatan, mag-isa mga kapatiran namin ako sa may mga sakit at karamdaman. Amin na pong inaangkin ang pagtatagumpay, Panginoon. Sa inyo lamang po namin binabalik lahat ang kapulihan, kapasalamatan. Sa dakilang pangalan ng pong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa mga pagpalang umaga sa lahat. Muli, welcome po tayo sa ating gawain. Mari na po tayong makaupo. Hallelujah. 2 linggo na lang ay muli makakabalik na tayo sa ating normal na gawain, pero ang patuloy na pakiusap ng ating kapulungan, no, mula sa ating mga leader, last Friday ng coming meeting ay patuloy pa rin tayong mag-ingat. Hallelujah, lalong 60 above, and then pati yung mga bata, no, 20 below. Ay iwasan muna yung palabas-labas. Samantalay ng pagkakataong ito na pagyamanin ang ating relasyon, no, sa loob ng ating tahanan.
no, sa ating mga pamilya. Hallelujah. Balik yung masayang pagsasama sa loob ng tahanan, naging yung ating panalangin at pagbabasa ng Biblia. At huwag kalimutan tumutok palagi sa ating live streaming. Ito na po yung new normal. Ako po'y naniniwala kahit matapos na itong quarantine period na ito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa live streaming. Meron na tayong live stream sa lahat ng pangarap. Kung hindi makadalo, ay pwede nilang tingnan, no, sa ating YouTube channel, maging sa ating Facebook. Ay pwede nilang mapakinggan at mapanood yung ating pinag-aralan. Pero mas maganda pa rin, lalong-lalo pag natapos na itong music yung ito, dito na tayo sa ating church magkatipon-tipon. Iba rin yung tayo pinagkikita ng personal, nagkukumustahan. Hallelujah, para malaman din namin na maganda pa rin yung ating kalagayan. So hopefully, ako niniwala lahat po tayo magandang ating kalagayan. Pinagpala ng Diyos ang iglesia ito, lalo dito sa Lawag, wala akong narinig, nababalitaan na sila po ay pinabayaan ng ating Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala ng Diyos at sa lahat ng ating pagkakaisa sa panalangin at pagsuporta sa gawain ng Diyos. So muli, welcome ang bawat isa. Hallelujah. Muli, nakasama natin yung mga tagapasukin. Hallelujah. Brother Lindon, Sister Marina. At marami na tayo. Hallelujah. Pero sa totoo lang, bawal pa rin ang mass gathering. Bawal pa rin. Kaya ginagawa natin dahil sa social distancing. At maganda rito, hindi naman masyadong maselan. Okay, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Praise God. Dito na po patatagalin. Tinatawag ko po yung ating mga usher. Maganda dito sa ating church. Kahit may krisis. Hallelujah. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng ating mga tithes and offering. Dahil naniniwala tayo sa Bible principle na patuloy tayo magbigay, hindi rin tayo kalilimutan ng Diyos. Patuloy rin siyang nagpapala sa atin. Tayo po'y manalangin. Mulitas natin sa Panginoon ang bawat isa. Na patuloy tayong biyahan ng Diyos. Dakilat papagpalang Diyos. Salamat muli sa pribilegyo ito na kami po'y makapagandog sa iyong banal na gawain. At ipagdalangin pagpalagi pong bawat kamay na magbibigay na nanatiling tapat sa pagsuporta ng iyong banal na gawain. Bless mo sila supernatural, abundantly, O God. At kayo po ang patuloy na tumugon sa lahat ng kalampangailangan. Maraming salamat sa lahat ng provision at sa iyong protection sa amin. Itong aming prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Brother Joe. Hallelujah. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His love. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. Praise God. Tayo po'y dadako na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Handa po natin ating mga Bible, ang ating mga puso. Hallelujah. Ako po'y umasa, maging ang mga kapatiran natin ngayon, nasa kanilang mga tahanan, ay patuloy pong nakatutok sa live stream upang makinig ng salita ng ating Panginoon. The importance of solving difficult problems. Yan po ang ating magandang pag-uusapan ngayong pong umaga. The importance of solving difficult problems. Daniel 5, verse 11 to 12. Yan po ang ating tekstong napili at babasahin. Hallelujah. Ang ating pong mahal na bansa
Alam po ng bawat isa ay humaharap ng napakalaking problema. Amen? Hindi lang yung ating bansa, kundi maging ang buong mundo sa ngayon. Powerful nations, rich nations are all facing a big problem today because of this coronavirus. Patas ang datos ng mga namamatay at mabibiktima ng salot na ito. Yan ang problema ng lahat ng mga bansa. Health crisis, ngayon nadagdagan pa ng financial crisis, economic crisis dahil halos lahat ng mga establishmento ay nagsarado, mga malls, mga tag dito, mga kumpanya, mga paralan. So, meron po talagang krisis. Lalong-lalo na sa kalusugan ng maraming mga tao sa ating panahon ngayon. Hallelujah. Maraming tawag dito naapektuhan sa virus na ito. Katunayan ng ating mahal na Pangulo ay nag-offer ng 50 hanggang 100 million pesos. Hindi ako nagkakamali. Sa sino mang tao makatuklas ng gamot o bakuna. Amen. Sa virus na ito. Sa sino mang tao makasolve, makapaglutas sa problema ito ng ating bansa. Imagine, 50 to 100 million. Gusto ba maging milyonaryo? Amen. Maghanap-hanap ka ng paraan para masolve yung problema ng ating bansa. I believe hindi lang 50 papasok sa iyo. Kung ikaw ang unang tao makatuklas ng gamot nito, baka magiging bilyonaryo ka. Biro mo, buong mundo bibili sa iyo ng vaccine. Hallelujah. Kaya lang, hanggang ngayon, itong nakakalungkot, wala pa rin nakikitang solusyon sa problema ito. But I tell you, kapag nalutas natin ang problema ito, malaking pagpapala ang darating sa ating bansa. Hallelujah. Bakit po mahalaga bilang mga tao na dapat tayo marunong mag-solve ng mga problema? Basahin po natin ang story ni Daniel kung paano po niya hinarap ang problema sa kanyang henerasyon at kung paano siya ibinangon, pinagpala ng ating Panginoon dahil kanyang nalutas ang problema sa kanilang panahon. Daniel chapter 5 verse 11 to 12. Mahabang istorya ito pero i-clean natin para hindi po masayang yung ating oras sa pagbabasa. Sabi dito, verse 11, may isang lalaki sa iyong kaharian na may espiritu ng mga banal na Diyos. Sa mga araw ng iyong ama, natagpuan sa kanya ang liwanag, pagkaunawa at karunungan. Na gaya ng karunungan ng mga Diyos, ginawa siya ni Haring Nebuchadnezzar na iyong ama bilang puno ng mga salamangkero, engkantador ng mga kaldeo at ng mga manghuhula. Verse 12, palibhasay, siya ay isang di pangkaraniwang espiritu, kaalaman at pagkaunawa na makapagpaliwanag ng mga panaginip at mga bugtong, at paglutas ng mga suliranin ang natagpuan sa Daniel na yon, na pinangalanan ng hari sa Belteshazzar. Ipatawag si Daniel at kanyang iahayag ang kahulugan. Sa wika English, sa verse 12, sa ating key verse, itong ating matatagpuan. This man called Daniel, whom the king
called Belteshazzar was found to have a keen mind and knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. So doon, makikita natin ang salitang difficult problems. Itong magandang katangian ni Daniel. He has the ability to solve difficult problems. Bakit po kailangan nating matutunan kung paano maglutas ng mga problema? Amen? Alam niyo, kapag hindi kayo marunong maglutas, kahit mga simpleng problema, I tell you, your life will be devastated. Magkakagulo ang iyong buhay, mawawasak ang iyong buhay, masisira ang iyong kinabukasan. Marami pong mga tao ang napapahamak sa kanilang mga buhay dahil hindi sila marunong magdala at maglutas ng mga problema. Sino po sa atin dito may mga problema? Natural. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang problema. Alam lang na tayo mga magulang. Eh? Alam niyo, may mga taong marunong magdala ng problema. Pero hindi lahat ng tao marunong magdala ng problema. Iba, imbes na sila ang magdala sa problema, sila itong dinadaganan ng problema. Ngayon pong umaga, nais ko pong tulungan ng about is how to understand problems and how to solve problems. How to handle problems. Para hindi naman po tayo magbukang pasas at magbukang binautiswan ng suka pag dumarating sa ating mga problema. Amen? Para wag iba, pag dumarating ang problema, sila'y nagkukumit ng suicide. May mga ganon. Nagbibigti, tumatalon sa ilog ng Pasig, iba naman tumatalon sa mataas na building. Kasi may mga tao, pag dumarating ang problema, pag hindi lang makayanan, pag hindi alam i-solve, yun ang kalang ginagawa. Iba naman, nagpapakalulod sa alak pag may problema, nagpupunta sa lugar na hindi dapat puntahan. Iba na na-involve sa droga. Yan ang una nilang pinupuntahan pag sila ay nagkakaroon ng problema. Why? Because they do not know how to face and handle problems. And most especially, they do not know how to solve their problem. Kaya napakalaga po mga kapatid, bakit tayo nakakaproblema, bakit kailangan natin harapin at hanapin ang solusyon nito. Tularan natin itong si Daniel na binasa natin dito sa ating teksto. Dito sa Daniel chapter 5 verse 12. Ang sabi ng Bible, He knows how to solve problems. Not just simple problems, but difficult problems. Anong sabi patungkol sa kanya sa verse 12? This man was found to have a keen mind. Ibig sabihin ng keen mind, aktibo ang kanyang isipan. He was found to have knowledge, understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. Yan si Daniel. Binigyan siya ng Diyos ng abilidad na mag-solve ng may hirap na mga problema. Kung kaya nung sila ay nakaranas, nakaharap ng malaking problema, at ito'y kanyang nilutas. Pagkatapos niyang nalutas ang problema, kasabay naman itinaas ang kanyang posisyon. Binarangalan, ginantimpalaan ang taong ito at binagyan ng isang mataas na posisyon.
Ano pong ating matutunan sa kwentong ito ni Daniel? Number one, you are born to solve a problem. You are born to solve a problem. You are created to solve a problem. Amen? Hindi aksidente kung bakit kayo pinanganak sa henerasyon ito. Tulad ni Daniel, bakit siya pinanganak sa henerasyon yun? Siya ay pinanganak sa panahon yun upang isolve ang mahirap na problemang dumating sa kanilang panahon. Hallelujah! Tulad ni Daniel, tulad ko at tulad mo, you are created to solve a problem. Hindi ka ginawa ng Diyos para pahirapin, para parusahin at patayin sa problema. Nilikha ka ng Diyos para turuan kang maglutas ng problema. In fact, kaya ka marahil lumitaw sa mundong ito ngayon para ikaw ang kanyang pantapat. Amen? Para ikaw ang kanyang pantapat sa ibang mga problemang hinaharap ng mundong ito. Baka mamaya ikaw makatuklas sa gamot ng coronavirus. Ha? Bigyan mo naman kami ng balato, ha? Hallelujah. Pag ikaw nakatuklas, no? Hallelujah. So, tulad ni Daniel, hinanda na siya ng Panginoon at sinangkapan para lutasin ang problema ng hari. Bagamat sa panahon yun, sila'y dinalang mga hamak na bihag lamang doon sa Babylon. Nasa kulungan ka man ngayon, nasa bilangguan o nasa labas, pwede ka rin gamitin ng Diyos para makalutas ng isang malaking problema. Nangyari din ito kay Jose, doon sa Ehipto. Hindi po aksidente kung bakit siya ibinenta ng mga kapatid sa mga Israelita at dalhin sa Ehipto. God brought him there to solve the big problem of Egypt during their time. Alam natin may dumating na malaking krisis sa panahon nila. Pero inihanda na ng Diyos itong si Jose. Galing pa sa Israel. Amen? Inimport pa siya galing sa Israel. Siya lang pala ang gagamitin ng Diyos para masolve ang problema sa buong mundo ng panahon. Marami po tayong mababasa sa Bible na ipinanganak upang lutasin ang problema ng isang kaharian o ng isang bayan. Katulad ni David. Hallelujah. Kung bakit ang Israelita ay nagkaroon ng tagumpay dahil si David ay nakalutas sa malaking problema. Anong malaking problema ang nalutas si David? He was able and kill Goliath. Siya lang ang nakatalo kay Goliath. May isang malaking problema ng mga Israel noon. Hindi nila kayang pagtagumpayan si Goliath. Takot na takot sila. Pero itong si David, ginamit niya yung kanyang karunungan, yung kanyang karanasan na binigay sa kanya ng Diyos para itumba. Amen? At patayin ang higantik ito na gustong umalipin sa kanila. Marunong itong si David. Hindi niya hinarap si Goliath sa kanyang sarili. Hinarap niya si Goliath sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi kita lalabanan. Sa aking kakayanan, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Ang Diyos na buhay ng Israel. Anong ginawa niya? Hinarap pa niya itong si Goliath, dalang espada. Hindi, mautak siya. Nagipag-ispadahan ba siya kay Goliath? Hindi, alam niya matatalo siya. Natakot ang lahat ng mga mandirigma ng Israel. Di ba? Paano ka mananalo kay Goliath? Unang-una, higanti yun. Ang laki ng kanyang sandata, yung kanyang sibat. Hindi ka pa makalapit sa kanya, patay ka na. Si David marunong mag-solve ng problem.
Anong ginawa niya? Yung nakasanayan niya, yung tirador, yung sling. Wala kang panalo doon. Yung espada mo, hanggang sa metro lang yung abot niya. Yung tirador, parang baril yun eh. Malayo ka pa lang, marami ka ng tama. Habang papalapit sa kanya si Goliath, ay yun na. Yun ang naisip na solusyon ni David. Yung kanyang sling, yung kanyang tirador. Tandaan nyo, tayo po ay nilikha ng Diyos para makalutas ng problema. Katulad ni David. Sasangkapan ka ng Diyos, bibigyan ka ng gift ng Diyos. Hindi pare-pareho ating gift. Kaya tayo binigyan ng gift. Kapag natuklasan mong gift na yan, yan ang gagamitin ng Diyos para masolve mo ang iyong problema. Higit sa lahat, ang iyong personal na problema. Alam niyo kapatid, bihira ka lang makakita ng mga taong nakangiti kapag mayroong problema. Bihira lang. Kadalasan, ang mga tao pag may problema lang, pag may problema lang, sila'y lugmok, di ba? Yan, sila'y malungkot. Yan. Para bagang sila'y binagsakan ng mundo. Kung makakita ka man daw ng isang taong nakangiti, sa kabila ng kalang malaking problema, ito yung mga tao nakakaunawa na sila'y pinanganak to solve their problem. Kapag alam mong ipinanganak ka para ikaw ay makalutas ng problema, hindi ka na mangangamba, hindi ka na mag-aalala. Hindi ka na matatakot na hindi mo malampasan ang problema niyo. Sabi mo sa iyong sarili, ako'y pinanganak para makalutas ng problema. Hallelujah! Totoo po yan, kapatid. Halimbawa na lang sa atin bilang mga magulang. Yung problema natin sa ating pamilya, yung problema natin sa ating mga tahanan, yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, mula sa kalampagsilang hanggang sa paglaki. Sa palagay nyo kaya, hindi tayo binigyan ng gift ng Diyos, karunungan ng Diyos, para tulungan yung ating mga anak masolve yung kalang mga problema. Amen? Yung kalang pag-aaral. Ang dahilan kung bakit ka binigyan ng pamilya ng Diyos para ikaw mag-manage sa iyong pamilya. Para sila'y palakihin ng maayos, ng may banal na pagkatakot sa Diyos. Para sila'y disiplinahin. Hallelujah! I believe that is one of the reasons God created you to solve that family problem. Kaya kadalika ng Diyos kasi alam niya, kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng pamilya ng Diyos kung alam niya hindi mo kayang isolve. Amen? Ba't ka naman bibigyan ng pamilya ng Diyos? Hindi mo na pala kayang pakainin. Hindi mo na pala kayang papaaralin yung mga anak. Kaya, once na binigyan ka ng pamilya ng Diyos, ibig lang sabihin nun, alam niya na kaya mong lutasin anumang problemang nilitaw sa pamilyang niya. Even your financial problem, kayang-kaya mong isolve yan. Okay? Kaya ka niligay ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. Yan ang napakagandang balita, kapatid. All of us are created to solve a problem, not to create a problem. Pagbata ka pa, gumagawa ka pa ng problema. Bawa, kapag wala kang pambayad ng tuition mo, wala kang pambili ng damit mo, pambili ng pagkain mo. Gumagawa ka pa ng problema, hindi ka pa naglulutas ng problema. Binibigyan mo ng problema ang magulang mo. Siyempre, sila maghahanap ng pang-tuition mo, sila maghahanap ng kakainin mo. Di ba? Pero dapat, paglaki mo, dapat marunong ka lang maglutas ng problema. Hindi pwedeng habang panahon, amen?
ay ganun ka lang. Amen? Ito pa yung magandang balita na nais kong iparating sa inyo. Alam niyo ba that you get paid by the problem that you solve? Marahil hindi pa narinig ito. Narinig niyo na ba yan? Na ikaw ay binabayaran sa tuwing ikaw ay makapaglutas ng problema. Sino po sa atin dito gusto yumaman? Pakita sa kamay. Ay, meron 3. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, ang pagyaman ay hindi po para sa mga taong ayaw mag-solve ng problema. Tama? Bakit ka naging engineer? Bakit ka naging arkitekto? Kasi alam mo, pag may ipapagawa sa iyo ng isang malaking bahay o sabihin natin isang malaking building, alam mo itong gawin. Alam mong isolve ang ipapagawa nila sa iyong design. At kapag nasolve mo yung design na nais ipagawa sa iyo, doon ka nila babayaran. Di po ba? Bakit ka naging doktor? Bakit ka naging abogado? Naging CPA? Bakit mo pinag-aralan yan? Siyempre, para lumutas ng problema. To solve a problem. At huwag kang umasang babayaran ka. Halimbawa, kung ikaw isang abogado, gusto mo bayaran ka, ayaw mo namang humawak ng kaso. Pagkatapos, hindi mo naman nasasolve yung halimbawa, kung doktor ka, gusto mong bayaran ka, ayaw mo naman manggamot. Ano ba yung panggagamot? Malaking problema yan. Kailangan malutas mo yan. Yung lagnat, dapat alam natin yung lutasin niya. Doon ka babayaran. Ganon din ang mga CPA. Kung ayaw mong magkwenta, huwag kang umasang ikaw ay babayaran. Ano bang nais kong ipaunawa sa inyo mga kapatid? Every job, every work is solving a problem. Ang bawat trabaho, paghahanap buhay, ay paglutas ng problema. Sa oras na nalutas mo yung problemang yan, the more you get paid in solving that problem. Kaya mali po ang pananaw ng maraming tao pag sinasabi na, kawawa naman ako. Laki-laki ng problema ko. Diba? Lalo akong mahihirapan nito. Mali po yan. Yan ang problema ng ibang mga tao. Gusto nilang umasenso, pero ayaw naman nilang mag-solve ng problem. Iba naman, kaya maliit ang sweldo kasi ang gusto lang nilang isolve yung maliit na problem. Halimbawa, magtapong ka lang ng basura. Mahirap ba yun? Madali lang yun, kaya maliit din ang sweldo. Kahit nga hindi ka na mag-aral, magtapon ng basura, kaya mo magawa yun. Kahit hindi ka na gumamit ng utak, itatapon lang ang basura. Di ba? Kaya huwag ka magreklamo kung maliit ang sweldo mo. Alam mo, kapag pinasukan mong trabaho ng pagiging basurero, maaga ka man pumasok, magsipag ka man o maging tamad, yun din ang sweldo mo. Kung 300, 300 lang a day. Di ba? Kasi maliit lang na problema ang sinosolve mo. Kunin mo lang yung basura, tapos itapon mo. Hindi ka na mag-iisip ng malalim doon. Hindi ka na magpupuyak doon. Hindi ka na magsosolve ng mga problem doon. Hindi ka gaya ng mga abogado, mga doktor, mga presidente. Laging malalaki ang sinosolve nilang mga problema, kaya malalaki din ang sahod. Amen? Kasi iba na malaki na, dapat malaki din ang problema na sinosolve mo.
Hindi? Kasi, kung bakit malalaki ang mga sahod ng mga binanggit ko sa inyo kanina, kasi ang gumagalaw sa kanila, hindi lang yung kanilang kamay. Di ba? Ang gumagalaw sa kanila, hindi lang kamay, kundi yung kanilang utak. Amen? Yung utak. Ano bang ibig kong ipaabot sa inyo ngayong umaga, kapatid? Sa pag-solve ng problema, dapat gamitin ang utak. Huwag lang puro kamay. Kung basta kamay-kamay ka lang, trabaho, asahan mo, mababa lang ang sahod niya. Pero pag utak na ang ginamit, naku, kapatid, mahal yan. Kaya kung sumurang malaki ang iyong sahod, kung sweldo, dapat yung isolve mo. Kaso problema, maliit na problema pa lang, nangingisay na yung iba. Alam niyo ba na maraming mga kumpanya ngayon, mga korporasyon na naghahanap ng tao para bigyan ng malaking sweldo kasi hindi lang alam isolve ang iba nilang mga problema. Alam niyo ba yun? Ang problema sa maraming mga tao, ang pinipili nila yung na problemang isa-solve nila. Pwede na ito. Paghuhugas ng plato, tagalaba. Ulitin ko, kahit maging tamad ka, maging late ka doon sa paghuhugas ng plato, yun pa rin ang sweldo. Sana naiintindihan yung ibig ko sabihin. Kapon, nakausap ko si Pastor rin, naghahanap siyang makapartner. Yung marunong mag-solve ng problema. Paano palakihin yung puhunan? Diba? Pero kung ayaw mo mag-take risk, ayaw mong humawak ng malaking suliranin, ay kalimutan mo na ang malaking sahod. Hallelujah. Alam mo kung bakit malaking magbigay ng sahod ang mga kumpanya? Bakit malaking binibigyan ng sahod? Kasi yung binibigyan ng malaking sahod kasi malaki din ang sinusolve nilang problema. Yan ang dahilan kung bakit na-promote si Daniel noong panahon niya. Bakit kinantimpalaan, bakit siya pinagpala at itinaas. Dahil ang sabi ng Biblia, he was a man of keen mind, understanding, knowledge, and ability to solve difficult problems. Kaya pala siya na-promote. Amen? Kaya pala itinaas ang kanyang posisyon. Dahil marunong siyang mag-solve ng malaking problema. Kapag iniiwasan mo, tinatakasan mo yung mga problema sa iyong buhay, huwag ka nang umasa na ikaw ay ma-promote. Actually, kaya ka napapagpala, naaambunan dahil may nasusolve kang problema. Kaya kapag dumating ang problema, huwag mo itong takasan. Yakapin mo, kapatid. Because when you find a problem, you also find your wealth. Isa pa, when you solve a problem, you become necessary. Alam mo, kapag marunong kang mag-solve ng problema, magiging asset ka sa kumpanya. Magiging asset ka rin sa karera ng Diyos. Pero kasi mga empleyado, unnecessary. Bakit? Kasi kahit wala sila, hindi naman naapektuhan ang kanilang kumpanya. Tama? Kahit andyan sila, di rin umaaseso ang kanilang kumpanya. Hindi rin naman bumabagsak. Hindi tulad ng iba, pag wala sila, naku, malaking epekto yan sa kanilang kumpanya, malaking kawalan. Malaki kasing naitutulong nila. Marunong silang mag-solve ng problema. Nakakatulong sila sa paglago ng kanilang kumpanya. Maging sa church, ganun din. Kapag malaki ang naitutulong ng isang miyembro sa church,
Tapos bigla siyang nagkasakit, namatay, o kaya nawala. Malaking kawalan sa church yun. Pero kapag ang isang miyembro, wala naman na itutulong, wala naman na ito-contribute na paano ma-solve yung problema sa paglago ng ating church, kahit mawala siya, wala rin eh. Wala namang epekto eh. Amen? Kaya napakalaga kapag marunong tayo mag-solve ng problema sa manlarangan, sa church man, sa kumpanya man, sa barangay, sa community, magiging asset ka sa kanila. Hallelujah! At hindi lang yan, when you solve a problem, you become valuable. Ulitin nyo, valuable. Dito mo lang malalaman ang iyong kapasidad sa pagharap mo sa mga problema. Dito mo makikilala kung sino ka talaga. Dito mo makikilala ang iyong sarili. Kung may value ka o wala. Dahil sa pagharap sa mga problema, dito mo nasa-size up ang iyong abilidad, ang iyong diskarte, ang iyong pamamaraan. Dito mo nasa-size up ang yung galing, ang yung talino. Kaya maganda rin ang nagkakaproblema tayo dahil dito rin natin lalong nakikilala kung saan na tayo. Alam niyo ba, dito natagpuan ni David ang kanyang sarili nang makaharap niya si Goliath. Noong hindi pa nakakaharap ni David, noong hindi pa niya nakakaharap at napapatay si Goliath, akala niya noon siya lang isang pangkaraniwang pastol. Kaya mapansinin niyo, nung hinarap niya si Goliath, tinalo itong si Goliath at napatay din si Goliath, di ba naging bayani siya? He became a hero. Not only that, he also became a king. Si Goliath pala, itong malaking problema ng Israel, ito pala ang daan, siya pala ang ticket ni David para siya'y makarating sa tugatog ng tagumpay. Goliath became his ticket to his greatness. Ito ang hindi alam ng marami. At the back of Goliath, Israel's big problem, there is a throne waiting for David. Before David is a nobody, now he became a somebody. Bakit? Marunong siyang mag-solve ng malaking problema. Kahit higanting problema, kaya niyang itumba. Ikaw, kapatid, ilan na bang natumba mong higanting problema? Ulitin ko po, when you solve a problem, you become valuable. The problem you solve is your value. Amen? No problem solved, siyempre, no value. Pag wala kang na-solve na problema, wala kang value. Balot meron. Pero value wala. Amen? Kaya napakalaga po na marunong tayong mag-solve ng mga problema. Malilit man yan at malalaki. Pilitin nating ma-solve ang problema, huwag nating takasan. Hallelujah. Alam niyo ba yung problemang makakaharap mo sa linggong ito? Yun palang magbibigay ng value sa'yo. Kaya huwag ka palang manalangin, nag-isip mo yung mga problema sa aking buhay. Parang inaalis mo yung opportunity na masolve ang problema yan. Dahil sa likuran ng problema yan, nandun pala yung pagpapala. Amen? Kaya napakalaga po. Amen? Na magkaroon tayo ng tamang perspektibo o pananaw pag dumarating ang problema. Yung problema, hindi lang basta problema. Blessing in disguise pala yan, kapatid. And your value goes up when you solve this problem. Gusto mong tumasang yung value, ang pagtingin sa'yo ng mga tao, dapat marunong kang mag-solve ng problema. Ako bilang pastor,
Kapag ang isang disciple di marunong mag-solve ng problema, kahit ang isang pastor di marunong mag-solve ng problema, bumababa ang tingin namin sa kanila. Tandaan niya, your value goes up when you learn how to solve problems. Hindi tataas ang value mo kapag wala kang nasusolve na problema. Sa kumpanya, dapat marunong tayo mag-solve ng mga problema. Hindi para maging asset tayo sa kanila. Gusto mo ng promotion, ayaw mo namang makihati o mag-contribute sa pag-solve ng kalang problema, I tell you, hindi ka lang ipopromote. Yun lang nagsosolve ng problem, nakakatulong sa pag-solve ng problema ng kalang kumpanya, yun ang kalang tinataas ang posisyon. Amen? At kapag marunong kang mag-solve ng problema sa inyong kumpanya, asahan mo, tataas din ang tingin ng mga tao. Hindi lang ang manager, maging lahat ng mga kasama mong empleyado doon, mataas ang tingin nila sa iyo. Igagalang ka nila. Kaya, dagdagan natin yung ating abilidad. Galingan natin. Para taasan naman yung sahod natin. Kaya nga nila hinire, di ba? Para makatulong sa kalang problema. So ulitin ko po, your value depends so much in how you solve a problem. Hallelujah. Your value depends so much in solving a problem. Lagi natin tandaan, you are getting paid by the problem you solve. Kapag marunong kang mag-solve ng mga problema, asahan mo, unti-unti tataas ang pagpapalang darating sa iyo. Hindi ko, pag dumating ang problema, huwag mo lang iwasan, ha? Dapat magkaroon ng magandang pananaw. Amen? Huwag mo itong takbuhan. Para lang yung para lang yung lupa na, para lang yung ginto na nabalutan ng lupa. O kaya ng burak. Kunting kuskus lang yan, kunting linis lang yan, hugas. Ako, meron palang ginto. Meron palang diamante sa lubya. Hallelujah. Kaya pag dumating ang problema, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko itumbang Goliath na to. Amen? Dahil kapag natumba mo ang problemang yan, nasolve ang problemang yan, tulad ni David, welcome to your greatness. Hallelujah. Kasi, problema, yan lang naman ang magdadala sa kayo doon sa itaas. Pero hanggat hindi mo nasasolve ang problema, mananatili ka doon sa ibaba. At itong pakatandaan nyo, dito na ako magtatapos. You will never be remembered by the things you avoid. You will never be remembered by the things you avoided. You can only be remembered by people by the things you survive. Hindi ka tatanda ng mga tao, amen, kapag hindi ka marunong maglutas ng problema. Kapag hindi ka marunong makatawid, kapag hindi ka marunong makalampas, tatandaan ka ng mga tao kapag marunong kang mag-survive. Tulad ng krisis na ito, kapag nag-survive ka nito, aba, bigatin ka, kapatid. Lalo yung mga pastor. Dapat alam nilang i-survive ito, alam nilang lutasin ang problema. Marunong gumawa ng paraan, hindi na lang umaasang ikupitan. Hallelujah. Diyan tayo mamarkahan ng mga tao. Kailan ba nakilala itong si David? Kailan? Nung napatumbag niya si Goliath. Nung nawala na yung malaking problema sa Israel. Nung ito ay kanyang natalo. Amen? Si Moises, kailan siya nakilala? Nung nalutas din niya yung problema ng pagkaalipin ng mga Israelita doon sa Ehipto.
Doon siya nakilala. Diba? Nung siya naglakas loob, bumalik sa Ehipto upang tulungan ang kanyang mga kababayan makaahon sa slavery at dalhin sa lupang pangako. Doon nakilala si Moises. Meron din si Daniel. Nakilala sila sa pag-solve ng mga difficult problems. Pati nga yung mga panaginip, kaya lang interpret. Dreams and riddles, kaya lang interpret. Amen? Doon sila nakilala. Yung mga tatlong magkaibigan ng mga Hebreo, nung sila itapon doon sa nagbabagang apoy, doon sa hurno, yung fiery furnace, di ba? Dahil sila ay survive doon. Nakilala sila hanggang ngayon. Sa ating panahon, ilang libong taon na nakalipas, hanggang ngayon kinikilala natin sila. Ganun din si Noe, nung panahon ng baha. Lahat ng tao namatay, ilang milyong tao namatay. Siya lamang at ang kanyang buong pamilya, pawalo lamang sila. Sila lang naligtas. Sila lang kasurvive. Kaya nakilala, nabantog ang pangalan ni Noe. Amen? Kaya huwag po nating iwasan ang mga problema. Okay? You are born to solve a problem, not to avoid that problem. Pagkakataon pala yun para matuklasan mo kung sino ka talaga. At pagkakataon yun para makita mo ang pagpapalagay ng Diyos sa'yo. Hallelujah! Alam nyo, napakalaki ng problema ng ating mundong kinakarap ngayon. Ulitin ko, sino man ang makasolve sa salot na ito, sino man ang makatuklas ng gamot ng coronavirus, sigurado matatandaan sila. Makikilala sila sa buong mundo. Amen? They will be remembered, not only be remembered, but also be rewarded. Sigurado, malaking ibabayad nila sa kanila. Hallelujah. Ulitin ko, you are born to solve a problem. Hindi ka nilikha ng Diyos para parusahan at pahirapan sa mga problema. Kaya pinapaitulog ng Diyos yan para makita mo ang iyong magandang destiny. Totoo yan, kapatid. Kasi iba kapag nagkakaproblema, inisip na kagad kung paano sila lumipat. Location kagad ang inisip nila, hindi solusyon. Punta ako sa Amerika, punta na ako sa Canada, punta ako sa New Zealand. Akala nila wala ng pera dito sa Pilipinas. Ito yung mga location-minded, hindi solution-minded. Dapat pag may problema, isipin natin kagad yung solusyon. Huwag muna yung location. Saka na yun. Wala ka na nakitang solusyon. Hallelujah. Ulitin ko, your value is on your solution, not on your location. Itong ginawa ni Isaac. Hallelujah. Sino sa inyo naniniwala sa Pilipinas? May asenso. May asenso ng kapatid. Hallelujah. Nasa diskarte lang yan. Kapag marunong ka mag-handle ng problema, I tell you, kahit saan sulok ka man ang daigdig na ito, pwede kang pagpalay ng ating Panginoon. Don't look for money, look for solution. Hallelujah. Mahalaga po ito, kapatid. Maging ating Panginoon Yesus, kaya siya nabantog at nakilala dahil nasulbar niya, nalutas niya ang problema ng kasalanan ng buong sangkatauhan. At dahil doon, sabi po ng Biblia, He was given the name above all names. Diba? Siya ay binigyan ng pangalan na higit na mataas sa lahat ng mga pangalan. Bakit? Nagkusa siya. Hindi niya pinabayaan ang tao mapahamak.
Hindi niya pinabayaan ang tao ay mapunta na lang sa walang hanggang pagdurusa. Hindi niya pinayagan ang tao ay maging alipin ni Satanas habang panahon. Siya'y bumaba dito sa lupa. Inayos niya ang problema ng sangkatauhan. Ibinigay kanyang buhay doon sa krus. At dahil doon, natubos tayo. Napalaya tayo. Naibalik ang magandang dating original na plan ng Diyos sa atin. At balang araw, kung tayo po'y tatanggap sa Kanya, sasampa tayo sa Kanya, maglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen? Maranasan din natin ang biyaya at pagpapalang inihanda niya sa atin. You are born to solve a problem. Amen? Not to create a problem. In fact, you are the answer and the solution to your problem. Kaya, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, ma-discourage sa panahon ito. God has given you a gift. Binigyan ka ng gift ng Diyos. Lahat tayo binigyan ng gift ng Diyos. Hallelujah. Huwag mo sabihin, hindi mo kayang lutasin. Nakakaya natin ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Muli, palakpakan natin ang Panginoon dito natin natapusin ang ating gawain. In Jesus' name. Amen. Habang lumalapit ang ating manunugtong, hindi ko po alam, marahil meron po tayong kasama dito, marahil nanunood sa live stream na ito, wala ka pang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Nais ng Panginoon na bigyan ka ng magandang kinabukasan. Lahat tayo nagkasala, hindi nakabot sa pamantayan ng Diyos. Kailan mo maranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba. Aminin mo na ito'y nagkasala. May ng tawad sa Kanya. Kilalanin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ito, asahan mo, iniligtas ka ng Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo siya ngayon at ikaw'y kanyang patatawarin. Ay po lahat ay tumayo. Let's sing this song, Above All Powers, Above All King. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, your presence, O God. Above all powers, above all King, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kings, above all thrones, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you do. All together, crucified, laid behind the stone, you live to die, and alone, like a Lord, trampled on the ground. You took the fall and thought of me.
cross. You took the cross and thought of me above. Oh, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So worship God together. Oh, we give you praise, my Lord. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan at aral na itinuro sa amin ngayon pong umaga. Lord, patuloy pong palawakin ang aming pong mga isipan, patuloy kaming bigyan ng karungan, kalaman sa pagharap, amen, at paglutas sa mga problemang dumarating sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa wisdom na ibigay sa amin sa umaga ito. Hallelujah. Salamat sa biyaya at pagpapala, sa mga opportunities, sa mga gantimpalang naghihintay sa amin, Panginoon Diyos. Tulungan mo pong bawat isa na malutas ang bawat problemang aming kinakaharap. Salamat po, Diyos. Amin na pong inaangkin ng tagumpay sa ipulat ng kapurihan ng aming panalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you all. Ingatan kayo at biyan natin Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.